think about getting a Filipino mail order bride at this point. I mean, We don't test any of our products on animals. We use Filipino children. What's going on here? Not a lot, I'm afraid. Our chums up the road wanted to see if we could make their Filipino maid with our northerner, but he's not having any on. Come on, Clyde, mount her. You. Present your rear. Kamusta mga ka-proud? Today's video episode ay pag-uusapan natin at tatalakayin ang ilan lamang sa mga hindi magagandang patutsada ng ilang mga international celebrities at foreigner patungkol sa ating mga Filipino. Class action lawsuit against the former CEO of American Apparel and the company. Nakatikim nga noon ang ating mga kababayan na empleyado ng isang malaking kumpanya sa Estados Unidos na ang pangalan ay American Apparel. At mula pa mismo ito sa dati nitong CEO, tinawag lang naman ng mga kababayan natin na baboy. At siya daw si Ferdinand Marcos na dapat sinusunod-sunod. Anong masasabi natin dyan mga ka-proud? Filipino pigs with your faces in the trough. My brother is not a pig. My brother is not a pig. Ang kapatid ko'y tao, hindi baboy damo! Hindi niya baboy damo! Ang kapatid ko'y tao, hindi baboy damo! He also told his Filipino staff he would be their Ferdinand Marcos and he will tell them what to do. Alam naman natin na ang Filipino nani ay sobrang world class sa pagbibigay ng alaga at pagmamalasakit. Naman nating kabayan ang taos pusong nagsilbi sa royal family sa Great Britain. William and me are keep on talking. Kate was standing there. Sinabi sa kay Kate, this is Lily. Sabi she used to look after my mommy. Si Nanay Lily na naimbitahan pa noon sa kasalan ni Prince William na kanyang naging alaga noon. Is not malikot, no. She's very reserved. Mahilig magbasa. She's very industrious. Lumabas sa skotse, nakalira kami doon. Nakita ko ni William. Pagkita sa akin niya, tinuro oh, it's Lily. Tinuro ako ng ganyan, na-surprise ako. Hinawak ko naman siya doon sa bayong dihir. Napakagwapo ya. I was holding a tea, a coffee, and drinking. When lumingon ako, it was Harry. Harry was trying to joke to me again. And then when I said that, so I said, oh, Harry. So I tried to stand. When I started, she said, no, sit down. Ngunit may mga tao pa rin talaga na hahanap at hahanap ng hindi maganda para ibato at insultuhin lamang tayong mga Pilipino. Narito naman ang isang HK Magazine article noon na umani ng maraming batikos matapos tawagin ba naman ng Pilipinas na nation observant. Ang issue ay nagsimula nang magdeklara ang ating gobyerno ng pag-aangkin sa mga isla sa West Philippine Sea. Dinagdag pa sa artikulo na wala daw tayong karapatang labanan ang ating mga amo na nagpapasweldo sa atin. Agad din naman pinull out ang nasabing artikulo matapos ang tinanggap ng mga batikos. Humingi rin ng paumanhin ang nagsulat. Pero tatanggapin na ba natin ng galon-galon lang ang patawad mga ka-proud? Ito pa ang isa sa libro naman ng mga bata mula Hong Kong patungkol sa propesyon ng ilan sa mga nasyonalidad sa buong mundo. Proud feature ang mga Filipino. Pero teka, proud feature nga ba? Parang may mali. Sang-ayon ka ba dito ka-proud? Domestic helper talaga? Grabe naman yun. I gotta go after them. My passengers, my responsibility. Mr. President, it really painted a bad image sa ating bansa dahil nga Davao, wala ka makita ang ganong klaseng lugar na may mga rebuildi na ganon katindi na namumugot ng ulo without apparent reason, pinupugutan ng ulo yung mga foreigner. Parang through that movie, tinatakot ng mga filmmakers na yon yung ating mga dayuhan na turista na pumunta dito sa Pilipinas, particularly sa Davao at sa Hulu Islands. Anong masasabi mo sa isyong ito ng mga senador noon mga kabayan? Pang-iinsulto ba ito sa Pilipinas at sa mga otoridad? O isa lamang itong fiction movie na wala namang basihan at for entertainment purpose only? Hindi na dapat seryosohin pa at pinag-uubusan ng budget sa Senado. Comment mo nga ka-proud at pag-usapan natin.
kung nasa lugar nga ba ang mga daing ng mga senador na ito sa isang pelikula. Nung pinalabas yan, ayoko talaga panuorin yan eh. I really said I will not watch this kasi baka matamaan ako ng high blood. Pinakita ko na po ito 3 months ago kay Presidente. And I complained to him, we have to do something about it. Alam po, The Muslims will never accept that this movie is a fiction. Maybe for you, but for us, no. Because terrorism is never a part of our religion. Sir. I think about getting a Filipino mail order bride at this point. I mean, Pag mag-order ka ng bagay, binabayaran. Kaya ang sagot ko sa kanila, hindi for sale ang Pilipinas, maski sa mga Hollywood actors. Ito'y kabastusan para sa ating mga kababaeng Pilipina, no? We should be responsible enough. Hindi basta makapagpatawa lang sila. Hindi na nagustuhan ng mga noon ay senador na si Loren Legarda at Bong Revilla ang biro ng Hollywood actor na si Alec Baldwin tungkol sa mga Filipina mail order bride. Hinamon pa ni Senador Bong Revilla ang Hollywood actor kung papasyal ito sa Pilipinas noon. Pumunta siya dito nang matalupan siya ng buhay. Hindi naman mawawala ang pangungutya ng ilang mga celebrity sa ibang bansa sa ating Filipino-English accent. Okay. Paano mag-foot tayo? Like, how are you, Mom and Sam? Good morning! How are you today? Merry Christmas! Ma'am, today we have the new collection. We have that one in black and that one in yellow. No, Ma'am, we don't have red in that one. Ma'am, if you want that one, I will call my supervisor and get from the other store. I will ask if you want that one. 동남아식은요 조금 발음이 돼요. A little bit dusty. So can I have a glass of vodka, please? Siyempre pa hindi papayag ang ating mga kababayan netizen at pinutakte ang kanilang social media account at humingi naman sila ng tawad. You know, I do it with a little bit of exaggeration just to add the comic factor on it. I'd never meant to insult anyone. It was never meant to be serious. First of all, I would like to apologize from the bottom of my heart and to say that I did not really mean to insult or mock or hurt anyone. Isa din sa mga naging kontrobersyal na episode ng Desperate Housewives ay ang pagmamaliit di umano sa mga medicine school sa Pilipinas matapos ipalabas ang episode na ito. Before we go any further, can I check those diplomas? Because I would just like to make sure that they're not from some med school in the Philippines. Matapos maging kontrobersyal ay agad naman kumambyo ang ABC Network at humingi ng paumanhin. Meantime, in the Philippines, reports on the show topped news programs and newspaper headlines. ABC says it's offering, quote, its sincere apologies for any offense. Masyado na nga lang ba tayong sensitibo? Masyado lang ba tayong pikon sa mga patawa sa TV? Ano sa tingin mo ka-proud? Maraming salamat.